Yes, yes, yes. Good morning and happy Sunday everyone. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Rekta na tayo, wala nang paligoy-ligoy. Andyan lang po yung join button. Pumindot na at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Depensa at prosecution sa impeachment nagkasundo sa pre-trial. Wow, bakit may umeepal? Bakit ho may nagre-reklamo? Bakit daw gusto pabuksan yung BIR box? Akala ko ba nagkasundo na? At ito nakakatawa. Yung sinasabi nilang sheriff. Umatras na ho. Wala nang sheriff, natitistigo. Dahil ano ang gagawin nun? Ano itatanong sa kanya at ano ang nalalaman niya dito sa confidential fund na binabato kay BP Sara? Sige nga, Aber. Wala kayong magagawa. Nangungungo na ako. Anak ka ng tipaklong Kuya Goods. Grabe talaga pag umatake talaga. 1 linggo. Ito na. Nagkasundo na pero may banat na naman sila. Ano ang banat nila? At syempre, mamaya sa dulo ng ating video, matatawa kayo. Yung panggulo nyo, doon sa mga naniniwala sa kanilang, yung mga bulagista, yung panggulo daw nila nag-inspeksyon. Ngayon lang kayo mag-i-inspeksyon kung kailan tag-ulan? Ano yan? Papogi na naman? Galing nyo talaga gumawa ng eksena. Okay, pasok natin ito. At mamaya na yon yung panggulo nyo. Sa mga bulagista. Okay, pasok natin ito. Nagkasundo na, pero meron pa rin silang hirit. Buksan. Na naman, buksan na naman. Hintayin nyo na lang sa trial. Yung mga senator judges ang magdidesisyon. Hindi yung marami kayong paandar para makakuha kayo ng mga ebidensya kuno ninyo. Sinasabi nila para daw malaman ang katotohanan ng nilalaman ng BIR box. Yung paglobo ng asset ni BP Sara. Wow. Rudy. Marami silang gustong malaman. Pero yung sagad-sagara sa pandudurobo, yung maleta, yung usapan sa maleta, ni Hani ho, wala hong investigasyon. Napag-usapan na ba sa Blue Ribbon kung kailan yung hearing? 1 linggo na ho. 2 linggo na ho. Nakaupo itong mga bulok na 13. Diba? Meron ba pinag-uusapan? Wala pa. Tapos na po talaga yung pre-trial, no? At itong ang si Mr. Bantog ay pinangunahan yung pagkakamay nung 2 panels. Yes, Prosec defense and at prosec. defense. Oo, parang nakita ko pa doon si Representative Shell Jokno. Tama ba? Ayan nga. So nagkakamayan ng defense at ang prosecution. Very professional talaga. After how many days of sitting down to mark Tagal ng all, bonding nila eh. Oo, 5 araw. Pagbubusisi ng mga Ayan. dokumento at ebidensya. Nakakapagod yun. Ang sakit sa ulo, Kapal na no? mga dokumento. So ang hinihintay na lang natin dyan yung actual schedule na tabayan. Kasi syempre kung yung mga TV shows nga, gusto nyo alam nyo yung schedule yung pakayang kung ano mangyayari sa Senate for the impeachment. Totoo. At saka syempre, tututukan talaga natin to lahat by Vice President ng Pilipinas yung pinag-uusapan dito eh. Yes. Diba? So tapos na nga po yung pre-trial conference live, hindi pala live, kanina lang nangyari yung pagkakamay po ng 2 panels. At hinihintay lang natin nga, sabi ko nga, Chiki, no, na yung schedule for the actual impeachment proceeding na magsisimula sa July 6. Malapit na 1 linggo. Is parang 1 whole week na lang yung hinihintay natin. So, okay. May Tingin update na tayo ng... Ito na. Sino naman nagre-reklamo? Kala ko pa nagkasundo. Bakit may mukmuk na naman yung buksan daw yung green box? update kay Merimon Reyes. Mukhang tapos na yung press briefing dyan sa Senado.
Hello, Mary Mon, ano nangyari? Jovi Chikimase, ang sinabi kanina ng House Constitution Panel, ang nakaharap kanina sina Congresswoman Jervy Luistro, Terry Redon, Joel Chua, Laila De Lima, pati Chel Jokno. Ang isa sa pinaka-pinupunto nila dito, yung tungkol doon sa BIR, yung Green BIR box, ang una talaga nilang gusto nga ay buksan ito at markahan, ma-process, mailagay as exhibit yung mga ebidensyang laman nito. Pero ang sinabi nila, inoppose daw yan ng defense. So ang huli kasi sinabi ni Attorney Michael Powa, yung tungkol dito sa manifestation ng prosecution, magsusulat daw sila ng formal comment nila at ang huling nasabi, baka by tomorrow mag-file sila. So nung hindi raw pumayag ang defense doon sa pag-unseal, pagbubukas ng kahon, ang pinupush naman ng prosec na nasabi kanina ni Congressman Terry Redon, gusto na raw nilang markahan na lang yung kahon kahit sealed pa siya. Pero yun din daw ay inoppose ng defense panel. Kaya hindi siya ngayon na pre-mark. Pero ang nilinaw ni Congresswoman Jervy Luistro, nakaparte pa rin naman daw ito nung reserve evidence na plano pa rin naman nalang iharap pag dumating na yung impeachment trial proper. Ang pinagtataka lang daw nila, ano raw ba yung nakakatakot sa laman or yung mga tax record na nasa loob nitong kahon, kung wala naman daw kinatatakutan, bakit daw hindi pumayag na buksan at markahan ng mga ito? And Kita nyo, taintay sila buksan. Ang paliwanag dyan, hindi naman ganun eh. Simple lang. Pag sa legal, walang problema. Illegal, gusto pa buksan kahit hindi sa right venue. Hindi papayag yung defense. Para nilang ginawa, ginisa sa sariling mantika. Ipapanalo na tapos ipapatalo nila. Ganun lang yung kasimple. At wag doon naman sa nagmumukmok, kung abogado kayo, alam nyo rin yan. Oo. Kaya pala kayo nagtatalo dahil hindi kayo sumusunod sa batas eh. Hindi kayo sumusunod sa legal eh. Bawal yan. Sa bagay. Oo, totoo nga naman. Di ba, Kuya Good siya na. Ito, ipasok na natin. Tama na kayo. Oo. Tama na kayo. Tapusin ang green box na yan. Doon yung buksan yan sa right venue, ha. Matinding opinion ni Atty. Freddy Topacio, kinaharap ni Mike Defensor. Alamin natin ito maya-maya. At yung Pangulo nila, nag-inspection daw. Inisip po talaga ako, grabe. Proyekto ng gobyerno bago nalalapit na SONA. Meron ba? Meron ho ba kayo nalalaman at natatandaan na may proyekto ang Pangulo nyo? Ala ka ng bugi ka, Rudy. Pangulo nila. Nag-i-inspection na. Iba na ho trabaho ng Pangulo. Inspector na. Ala ka ng tokwa, oh. Oo, nagpapademote ang mama. Inspektor na pala ang mama. Ngayon, gusto niya maging inspektor. Pangulong Bongbong Marcos ang ilang proyekto ng gobyerno bagong nalalapit niyang ikalimang SONA. Nangunguna sa balita si Maricel Alili. Gigi, ilang linggo bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, personal niyang ininspeksyon ng flood control project dyan sa area ng Tatalon sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Isa ito sa mga lugar na pinakamabilis lumubog sa baha. Ang kwento nga ng mga residente dyan, umaabot ng hanggang ikalawang palapag ang baha oras na bumuhos na ang ulan. Matatandaan natin na nung nakaraang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, isa ang flood control project sa kanyang mga pinunterya. Hiningan pa niya ng listahan ang DP. Aray ko. Ano yung ibig yung sabihin? Isa ang flood control sa kanyang pinunterya. Ano yon? Para saan? Para ayusin? O para anak ka ng bugi naman, oh. Ano ba yung flood control? Ano ba yung inayos doon? Wish ko lang. DWH ng mga flood control project na to at sinabihan niya ang mga sangkot sa katiwalian na mahiya naman kayo. Ano nangyari? Di ba nga lumalantad ang baho? Sino nagsisiwalat? 18 Marines. Di ba? Ngayon, eto po ba ang nagagawa? Nag-i-inspection. Ipakukulong yung mga dorobo. Asa na ho? Kalahating taon na ho na 2026. December pa niya sinabi yan. 2025. Wala man lang ho. The big fish.
Nagyabang-yabang ang Pangulo nyo. Ito tumatak sa utak ng taong bayan. Panoorin nyo. Andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Ano daw? Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig, ipunin natin ang tubig, ipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Yan ang tumatak sa taong bayan. Ikaw sinabi yan ka na, ipunin mo yung tubig para hindi bumaha. Ipunin mo yung tubig. O, sa Gian Araneta. Diba, binabaha kayo dyan, ipunin niyo yung tubig para hindi bumaha. Ka ng bugi naman, Karudi, Pinag-iipon pala kayo ng tubig ulan para hindi bumaha, ha? Ang daming mga pinagsasabi. 5,500 flood control. Asa na? Nagtatanong lang ho kami. Ngayon, gusto maging inspektor. Ayaw na maging presidente. Nag-iikot na lang. Woo! Ito na. Dito na tayo. Maganda to Isipon talaga ako. Ang hirap pag may ganito. Court sheriff na sinapak ni Bibi Sara, tumangging tumistigo sa impeachment trial. Aray ko, agoy. Paano yan? Sana naman sila kukuha at hahanap ng itestigo at lalaban at ipantatapat nila dito kay Bibi Sara. Sino naman ang hahanapin at kakalkalin nilang testigo? Para na naman na gawa ng kwento itong pangalawang Pangulo. Sige nga, Aber, sabihin nyo nga sa amin, ang ingay-ingay nila dito sa usapin ng sheriff, na ito daw ay, sino ba nagsabi nun na parang ito daw yung parang smoke gun na lalabas, napapatunayan na kaya daw gumawa ni BP Sara ng mga karahasan. Wow! O ngayon, ito, kaya nyo palabasin? Ayaw nga Hindi nyo mapipilit ngayon ito. Diba? Anong kinalaman niya? May utak siguro yung sheriff kaya tumanggi na. Di ba? May utak yan. Hindi yan magpapadala sa kung ano-ano lang. Bugok. Hindi. Siguro yung sheriff na yan, Maka Duterte. Siguro na taon lang siguro, tawag ng trabaho at kailangan yung sundin na, nabanata ni BP Sara. Lalong tumindi siguro. Ito lang sa akin. Opinion ko lang naman ito. Ngayon, taga Davao ito Hindi niya ikakanululo yung mga taga Davao. Tama? Ngayon, alamin natin ang kwento rito. Wala pa sa proper trial ang impeachment case ni VP Sara pero tila malalagasan na ng testigo ang prosecution team. Ang court sheriff kasi na sinapak ng bise ayaw tumestigo. Yan ang Agenda Weekend report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi pa man umuusad ang impeachment trial, tumanggi na ang humarap sa impeachment court si Abe Andres, ang court sheriff na sinapak ni VP Sara noong 2011, panahong mayor pa siya ng Davao City. Aray! Nakatakda pa naman sanang ihayag ni Andres ang posibilidad ng umano'y pagiging bayolente ng bise. Kabilang siya sa mga testigo ng prosekusyon sa Article 4 ng impeachment, kaugnay sa grave threats. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Andres na ayaw niyang makiisa sa anumang issue na may kinalaman sa politika. Mayroon din daw siyang posisyon sa Supreme Court bilang Human Resource Management Officer. Noon pa man daw, tikom na siya sa nangyaring pananapak ni Duterte. Pero ayon sa prosekusyon, hindi ang dating sheriff ang masusunod, kundi ang impeachment court. Ha? Ano kayo, bida-bida? Hindi si sheriff ang masusunod. Kung ayaw niya, pipilitin nyo. Ganon yun? Di pambabali na naman sa karapatan ng bawat isa. Ano ang silbi ng demokratikong bansa? Ang tayong isang Pilipino, lahat tayo, lahat ng Pilipino, lahat ng mamayang Pilipino, lahat ng mga Filipino citizen, meron ho karapatan. Mapa ako, mapa ikaw, lahat tayo may karapatan. Ibahin nyo na lang ho, baguhin nyo na lang lahat ang batas. Hindi raw pwede? Wow! Saan nyo naman napulot yan? Kung ayaw ko, pipilitin nyo ko. Hindi pwede. Kung gusto nyo magsinungaling ako, pipilitin nyo ko, hindi pwede. Walang ganun. Impeachment court daw ang masusunod. Kung ayaw ko umatin, pipilitin nyo ko. Wow! Ibang klase din kayo mag-isip, ha?
Ibang klase ito. Ang pagkakaalam po natin ay once the court issues subpoena or invitation, mukhang yung ating choice whether to appear or not would not no longer be will no longer be relevant, no? Especially if it's a subpoena coming from the court. Saan nyo Sa kabila napulot nito- yan? Ang Vice President nga sa trial, pwede siyang hindi umaten dahil meron siyang abogado. Meron namang defense team. Sinabi nyo, sa inyong testigo ito, si sheriff. Sabihin natin sa inyo, kinuha nyo. Nagbago isip. 'Di ba? Ayoko. Hindi ako makikipag-participate diyan. Ayoko makialam sa politika. Dahil sabi niya, sabi dito, meron siyang trabaho. Ngayon, kung pipilitin niyo umaten, para saan? Pagsalitaan? Para saan? Ilaglag si Bibi Sara? Ayaw nga. Pipilitin niyo, ano yun? Bendalo ulit? Umama naman. Oo, antibay, no? Muka, pati paa. Antibay nyo. Ayaw ng tao. Pagpipilitan nyo? Para saan? Para hindi sila mapahiya. Na meron silang testigo na nag-back out. Iyak. Naiintindihan daw nila ang pagtanggi ni Andres. It is not something worthy to relive no? Na Hindi nakatanggap na tinuloy. Kinat na. Tuloy mo. nakatanggap ng ganong klaseng ganong klaseng Aray, hindi kaya sabihin. Ano? treatment sa Vice President na ang kanyan lang kasalanan ay ginawa niya ang pag-uutos ng korte sa kanya. So, na hindi naman niya kasalanan, no? Samantala, sa pag-usisa ng Billionaire News Channel sa pre-trial brief ng prosekusyon, nadiskubre naming kasama sa listahan ng testigo ng prosekusyon sa Article 4 of Impeachment ang dalawang mamamahayag na sina Michael Flores at Bons Magsambol. Kabilang sila sa mga reporters na nasa press conference ni VP Sara nang nangyari ang umano'y pagbabanta laban sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Aray ko. Desperado na talaga mapabagsak ang pangalawang Pangulo kung ano-ano na lang ang kinakwento. Pati journalist, paimbestigahan, kasama sa subpena. Paano? Ito hindi hubanta ito. Yung sinasabi dyan, nagtanong ho. Kung hindi ako nagkakamali, isang vlogger ang nagtanong kay BP Sara dyan. Sinagot lang ho ni BP Sara dyan. At hindi yan na ang puntong pagbabanta. Walang pagbabanta dyan. Parang naging press conference. Tanong-sagot, tanong-sagot, tanong-sagot. Pero syempre, yung iba, yung interpretasyon ng iba, kasi cut video na yung laging pinapakita nila yan. Ito, kinat na video na to . At noong hearing, nilabas yan, cut din yung video. Kaya ang lumalabas yan, fake. Ngayon, eto, kwento na naman nila, meron silang papatawag. Ayaw ng mama. Uroy, agoy, agoy, agoy. Paano nyo may papanalo ang impeachment ni laban kay BP Sara? Doon pa nga sa 16 hindi na kayo makakakuha. Dito pa, di lalo na kayo mapapahiya. Ano mangyayari ngayon sa reputasyon nyo? Wala na. Sa karera nyo sa 2028, wala na nga kayo. Eto pa. Diba? Karudi, iyakan na tayo. Tapusin. Tapusin na. Bakit ayaw ipatawag si Manong Chabit? Ito maganda. Pag-usapan natin ito. Ito ay kay ate Maharlika. Bakit nga naman ayaw ipatawag si Manong Chabit? Ano ba ang meron kay Manong Chabit? Bakit laging na tawag doon na napopostpone? Noong una, di ba, dapat may schedule na sila kay Senator Marcoleta, si Manong Chabit. Hindi, sa Blue Ribbon ng mga Dorobo pala. Biglang kinancel. So, bakit takot na takot sila kay Manong Chabit? Ang tanong lang naman natin, ganito. Kung kayo ho ay walang kinakatakutan, ipatawag mo si Manong Chabit para magkaalaman. Ano ba title natin? So, tomorrow, dyan sa Pilipinas, kasi madaling araw na sa Pilipinas, Kung talaga ako. ang alam ko, merong pagtitipon. Okay?
Sabi ni Zoro, Manong Chavez, sponsoran mo na daw ang mga taga Mindanao papuntang Manila para matuloy na ang people power. Ang alam ko, patuloy yung support ni Manong Chavez Singson sa mga food kapag may mga pagtitipon. And thank you. Actually, nandyan siya ngayon sa Hong Kong kasama si Ilyas. Uy, mga palangga sa Hong Kong, manood kayo ng Ilyas show. I think free yun eh, libre. Yeah, libre. Binitbit yata ni Manong dyan si Ilyas sa Hong Kong para bigyan kayo ng kasiyahan. Diba? Yan, ayos. So, yun na nga, mga palangga. Sinasabi ko. Parang lutang pa ako sa clubs na ininom ko. So, anyway, hindi ko alam mga lamok kung kinakagat yung aking alindog. Mukhang walang kumakagat sa akin today. So, walang kumakagat kasi napapaligiran ako ng insenso at saka ng kandila na lavender and mint, chuchubels. Kaya hindi nila ako kinakagat. Takot sila. Ayan, sindi ko lang yung isang incense. So, ayun na nga, mga kababayan. May rally ngayon dyan sa Maynila. Dapat nga, tama si Zoro, dapat, pamasayan yung mga taga Mindanao. Tama. Well, we'll see kung ano mangyayari. Hi, Racing Kunting Jr. Ay, Racing? Resign, Kunting Jr. Resign, Kunting Jr. Oo nga eh. How are you from Singapore? Mayroon kasi bali-balita na bukas, hindi bali-balita, in-announce siya na magkaroon ng pagtitipon pala, hindi bali-balita. Pagtitipon, mukhang sinasabotahin na naman tayo kasi yung mga makakaliwang grupo, yung mga NPA, mga Dilawan, Pinklawan, Bangaga, Nagsanib, Puesa, pinuponduhan nila yung mga laralisang bangag na yan. Alright? Mga laralisang mga supporter daw ng mga bangag, pero actually, iba dyan, supporter natin eh. Tama. Kaso lang, they need money, kaya sila nandiyan dyan sa kalsada. Alam natin yan. Yes, on tour. Yeah, uminom ako ng ginger tea. Lahat na nga ng tea. Lahat ng tea. Ininom na natin ng lahat ng klase ng tea. Diba? Alam nyo, yung ngayong mangyayaring, ano tawag nila dito? White ribbon? Tama ba? Meron ho kasing nagreklamo dyan na hindi raw ho welcome ang mga DDS. Hindi sa inyo na. Di ba? Kung hindi welcome ang mga DDS, di sa inyo na. Ang paki namin. Ano ba pinaglalaban nyo? Corruption. Sino naman ang tutumbukin nyo dyan? Ito, napag-usapan lang dahil nabanggit ni Ate Maharlika. Ngayon ho, gaganapin ito 28 ng June. So, kung ayaw nyo, kasi nalaman natin yan sa may post si Atty. Topacio na hindi raw siya welcome. Meron nag-post niyan. Kung hindi kami ka-welcome, yung mga DDS, di wag na, paki namin. Oo. Pinaglalaban siguro nila dyan, kung paano pabagsak si BP Sara, hindi yung pinaglalaban nila para ayan ba gusto nyo? Ayan ang pinaglalaban nila eh. Ayaw nila papuntahin yung mga supporter ni BP Sara. Oo, kasi baka iba yung kwento nila. Alamin natin ito, matinding hindi, matindi na raw ang fake news, sabi. Matindi na raw ho ang fake news. Sino ba ho nagpapakalat ng fake news? Ang tanong namin. Oo, baka may alam din kayo kung sino yung mga nagpapakalat ng fake news. At sino yung mga bayarang media. Nagtatanong lang ho kami. Of course, anticipated na namin yan, no? What is important ay magpaliwanag sa tao. Hindi na nagugulat si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa pagtindi ng fake news laban sa kanya at sa prosekusyon. Ito ay habang papalapit ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Anya nagsimula ito sa pagdawit sa kanya sa umano'y delivery ng maleta na may lamang pera ng dating bodyguards ng nagpitiw na kongresistang si Saldico hanggang sa pagsisimula ng pre-trial conference para sa impeachment trial. Kaya isa sa mga hakbang na ginagawa ng prosekusyon ngayon para labanan ng fake news ay ang pagpapaliwanag sa publiko kaugnay ng kaso ng impeachment. Nako, kayo lang naman ho may gusto ng impeachment na yan. Kahit isa-isahin mo mula Luzon hanggang Apari, Bisaya, Mindanao. Mag-isa-isa kayo, kasama ka. Tanungin mo kung anong gusto nilang malaman. Gusto nilang malaman yung pandodorobo sa kaban ng bayan, hindi itong impeachment.
Oo, magsama kayo ng mga vlogger nyo. Oo, isa-isa yung tanungin. Simulan nyo sa Baclaran, Quiapo, Pasay, Makati, Taguig, Valenzuela at kung sa Karatig, Maynila. Subukan nyo. Ang sasabihin nila, wala kaming pakialam sa impeachment kasi pinupolitika lang yan si BP Sara. Yan ang sasagutin nila. Yan ang sagot nila sa inyo. Pero tanongin nyo, ano ba gusto nyo? Impeachment o yung flood control? Imbestiga. Flood control, siyempre. Malalaman namin kung sino mga buaya. Sino yung nag-utos, sino nagpa-insert ng 1 billion dolyares ba o pesos? 1 billion peso. In-insert. Wow, sarap. Di na mauubos yun. Ano? Di na kayang ubusin yun. Masakit sa kalooban nyo. Nasa dama yung mga pangalan nyo. Pero, mas masakit sa kalooban ng taong bayan. Bakit sila binabaha na wala naman silang kasalanan? Tama? Yan ang katotohanan. Pilipinas, babangon ka pa ba? Meron ba hong pag-asa? Kung mawawala na ho yung mga dorobo sa kaban ng bayan. Ngayon, magkano na ho utang ng Pilipinas? Sa 18 trillion na mahigit. 18 trillion, Kuya Goods. Wow! Pagbaba niyan, ubos ang kaban ng bayan. Baka nasa 20 trillion. Yan at pakatandaan nyo. 18 trillion. Lolobo pa yan. Sarap, di ba? Paldo. Yung mga maletagang paldo. Pero ngayon, tahimik sila. Saan? Kasi yung amo nila, na-hot seat na. Bilang ng kasalukuyang Senate majority, dapat lang talagang madagdagan. Wow! Wow! Ito na naman ang banat nila. Para saan? Para makakuha ng 16 na boto? Bilang ng kasalukuyang Senate majority, dapat lang talaga madagdagan. Wala na hong papanig sa inyo. Tandaan nyo yan. Doon sa mga dorobo, makinig ho kayo. Wala na ho kayong makukuhang mag-judge ng mga senador muli. Hindi na kayo naawas sa bayan ng Pilipino. Gusto nyo paumpisahan, paimbestigahan yung trial. Samantalang yung flood control, nakatiwangwang na naman. Nakatiwangwang na ho yung flood control issue eh. Di ba? Kumusta naman? Umulan ho kahapon. Anak na tipaklo, wala pang kalahating oras umuulan eh. Gabinti na yung baha. Saan ka pa? Sinabayan pa ng mga makukulit na mga nagtatapon ng basura. Di ba? Ang saklap na nangyari sa Pilipinas. Ang daming inutang na pera tapos napunta lang sa wala. Kautang-utang ang Pilipinas, napunta lang pala sa mali-maleta. Sabi ni Aling Ledesma. Yan. Kayo, ano opinion nyo dyan? Mag-komento ho kayo. Dahil grabe naman talaga. Kumusta naman ho yung baha sa inyo? Kahapon ho, umulan ng umaga, tama. May nakita tayong mga area talagang ay grabe. Napanood natin. Sa Taft Avenue, ganun pa rin. Mistulang lawa ba tawag doon o ilog? Sa G. Araneta, hindi ko alam bakit umaabot ng ganun kataas. Meron namang creek doon. Malaki naman yung creek doon. Yan, kumabot ka sa ating video na to. Ako naman maglalambing. Subscribe nyo si Mang Banat. Ito kaya YouTube channel. Tulungan natin si Mang Banat. Ito Yan. Yan. Magaling siya bumanat. Yan tulungan natin. Yan na kanyang channel. At syempre, yung shoutout segment natin. Hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout. At hindi ko kayo na shoutout. Simulan natin kay Abdul Bastid Patuan. Shoutout po. Ako, taga Marawi City, Lanao del Sur. Ayaw namin dyan kay... kita nyo? Ayaw sa'yo. Michael Santos Gaming. Shoutout po sa'yo. Banderang Sabong? Ano to? Banders
Banderas Bong. Ay, Banderas Sabo. Shoutout po sa iyo. Grabe sipon. Kay Reynante Mendoza, Kamamdamanusan, shoutout po sa inyo. Marilu Survival Mix Club, shoutout po sa inyo. Leonor Mordeno, shoutout po. Desiree Fernandez, shoutout po. Ma'am Nanette Labiton, shoutout po. Alan Linugaw, shoutout po sa iyo. Kauli, shoutout po sa iyo. Ito si Ma'am Shaila Eri, 811, shoutout po sa iyo. Juvencio, shoutout po sa iyo. Rodolfo Alban, shoutout po sa iyo. Reynaldo De Leon, shoutout po. Jojo Yu, shoutout po sa iyo. Raymond Durand, shoutout po. Aidenil, shoutout po sa iyo. Corazon Hernandez, isip po talaga. Ang hirap huminga. Enrico Zaragoza, shoutout po sa iyo. Don Timeha, shoutout po sa iyo. Hazel Manzanares, shoutout po. Nora Banudan, shoutout po sa iyo. Bernardo Magtabog, shoutout po. Carlito Balyete, Nicanor Gagbo, shoutout po sa inyo. Margie Lalosa, Abdul shoutout po. Randall Roque, shoutout po sa inyo. Gre Tutor, shoutout po sa iyo. Bangungot, shoutout po sa inyo. Hamiltuano, shoutout po. Danny Quintana, shoutout po. Hima Espinosa, shoutout po. Cesar Peñalosa, shoutout po sa inyo. Jones Proctorio, shoutout po sa inyo. Sino pa to? Wait lang Tayo ay grabe. Ang hirap. Kay Nora Banudan, shoutout po Corazon, Nicanor Gagbo, Jesus La Madrid, shoutout po sa inyo. Leticia Lubat, shoutout po. Wata Alis Saud, shoutout po sa inyo. Pepito De Guzman, Jik Conmalao, shoutout po sa inyo. Demetrio Bukaw, shoutout po sa inyo. Lolita Borja, Analisa Pascua, shoutout po sa inyo. Lauro Gonzales, shoutout po. Hamid Nolimo, Joe Una Gallo, shoutout po sa inyo. Yan, kung umabot ka sa shoutout segment natin, ako ho ay lalambing. Like and share nyo ho lagi ang ating video. Hanggang sa muli, bye-bye!